Dahil sa ginawa ni Kristo, tayo ay meron ng kakayanan mamuhay ng tama. Ano ko atin? Kanino yun? Pakipatay muna natin yan. Maraming salamat. Meron na tayong kakayahang mamuhay ng tama. Dahil kapag hindi namatay ang ating Panginoon para sa atin, kahit mamuhay tayo ng tama, ang bahid ng kasalanan ay nasa atin. Yung ating pamumuhay ng tama ay hindi sapat para sa Panginoon. Isaiah chapter 53 verse 5 to 6. Ito po, but He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon Him, and by His stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on Him the iniquity of us all. It's a prophecy by the prophet Isaiah. Pino-foresee dito na ito yung mangyayari sa ating Panginoong Jesus. Pero nasugatan siya dahil sa mga atraso natin. Binugbog siya dahil sa ating mga kasalanan. Gumanda ang kalagayan natin dahil sa paghihirap niya. Dahil sa mga lapay niya, gumaling tayo. Lahat tayo ay parang mga ligaw na tupa. Nagkanya-kanyang landas. At binigay ni Lord sa kanya ang parusang para sa ating lahat. In penal substitution, we believe that we are saved by the Lord Jesus Christ dahil siya yung pumalit sa ating kalagayan. Na instead na tayo mapaparusahan ng Panginoon, siya ang pinarusahan ng Panginoon. Siya ang namatay para sa atin in our behalf. At sa kanyang pagkamatay, siya ay muling nabuhay. Dahil kapag ikaw ay namatay, kaya mo ba muling mabuhay? No, hindi namin kaya yun. Wala makakagawa nun, kundi ang ating Panginoon lang. So, bayad na ang ating mga kasalanan. That is the first theory, the penal substitution. Next po, pakibasa po, 1, 2, 3, go. Ransom and Christus Victor. Yan. Ransom and Christus Victor. So, ito po ay dalawa na to, pinag-isa na lang natin. Pero may differences pa rin po yan. So, ransom and Christus Victor. It says here that humanity was held captive by sin, death, or the devil. And Christ's death paid a ransom to free us. And Christ's resurrection defeated evil. So, both of them, yung ransom and Christus Victor, ang pinagkaparehas po nila is, sa theory na ito, na tayo ay bondage. No? Tayo ay nakakulong, nakagapos. No? Ay parang kinidnap. No? At ang pambayad nito sa pagkakulong natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So kanina sa penal substitution, ang Diyos sabi na kailangan mabayaran lahat ng kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit nakipagpalit ang Panginoon sa ating pwesto. Na instead na tayo magbabayad ng ating kasalanan, tayo ang mamamatay, siya na ang namatay sa atin. Dito, sa ransom and Christus Victor, no, ang tao ay nakagapos, nakakulong sa kasalanan. Meron tayong sa kasalanan, sa kamatayan, at sa diablo. At hindi tayo makatakas doon. Ngunit, merong nagbayad ng kasalanan. So, para siyang utang, para siyang bail. Para siyang may nang kidnap sa'yo na kailangan mong makatakas kapag ito ang binayad. So, yun yung ransom. At ang kabayaran na yun ay yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Nung namatay yung ating Panginoong Hesus, doon tayo pinalaya. At nung siya ay nabuhay, doon niya pinuksa ang diablo. So, yung Diyos dito ay nakikipag-negotiate. Nakikipag-laban. He is a warrior. He is so yung pinagkaparehas ng ransom and ng Christus Victor. Pero